itatanong mo, ang batas sa Indigenous Peoples' Rights Act ay noong 1997 pa. Kaya ilang taon na nakalipas, pero marami tayong nakikitang butas na dapat matakpan para lalong mapagsilbihan ang interes ng mga katutubong Pilipino. Una-una, yung National Commission for Indigenous People, parang kawawang cowboy lagi. Kasi ang budget na nakukuha niya, ay siguro maswerte na kung may 300 million. Dapat ang National Commission for Indigenous People, para yung DepEd, dapat parang DPWH. Kaya ako ay mag-propose ng bill na ang budget dapat ng NCIP ay mag-increase ng 50 times. Like, hindi naman masama managinip na humingi ng 5 billion na pundo para sa NCIP. Para talagang makagalaw ang ahensya na yan para matulungan ang mga katutubo. But what's happening? They cannot even go out to the mountains just like my Panyera told us. Because wala silang pamasahe, wala silang panggasolina, wala silang mga sasakyan. Kaya napapabayaan tuloy yung marginalized sector na yan. Pangalawa, ang IPRA law ay nagsasabi na hindi daw basta-basta pwedeng ibenta ang lupain. Pwede lang maupahan. Pero para sa akin, because of that provision, hindi tayo imbita ng mga foreign investors para ma-develop yung libo-libong hektarya ng ancestral land. Kaya ilang dekada na, siguro 100 years ng dekada, na ang mga natural resources ng katutubo ay nakatiwang-wang lang. Kaya mahirap ang mga katutubo. Kaya we will propose a bill that would allow the indigenous peoples to be able to sell at least, at most pala, 20% of their land. Siguro yung 80%, sige, huwag natin ipapayagan na maibenta. Kasi pagka-benta naman ng benta, after 10 years, wala na silang lupa. Pero at least I think na if we have the liberty to be able to invite foreign investors, say, maglagay ng large-scale cattle raising. Wala tayong katutubo na mga lupa na libo-libo ang baka. Samantalang pagka namasyal ka sa California, ang cowboy, hindi na cowboy, kundi helicopter na ang nag-guide ng mga baka. Tayo, malayo tayo doon. Ang nakikita lang natin ng mga baka-baka natin, palima-lima, pasampu-sampu. Dapat libo-libo baka. Kasi ang dami natin mga lupa na masasarap naman ng grass na pwede nilang kainin. Yun. Meron pong provision ang IPRA law na nagsasabi na kami na katutubong Pilipino ay may priority right in extracting natural resources. Ang ibig sabihin ng extracting, yung lupa na yan, kami ang unang dapat magbungkal yan para hanapin yung gold, nickel, copper, chromite, iron ore, lahat. Pero what's happening is that nauunahan tayo ng mga kapitalista dahil wala tayong pera. Kaya dapat nga, sa isang press con na nasabi ko, maglaan rin ng another 5 billion para magkaroon ng pautangan ng mga katutubo. Pwede nating tawagin yan na Indigenous Peoples Bank. Walang pinagkaiba sa Development Bank of the Philippines. Walang pinagkaiba sa Land Bank of the Philippines. Pero mga katutubo, pag pupunta sila sa mga bangko,
ang unang tatanungin sa kanila, anong eco-collateral mo? Kanti? Yung pagtatawanan nila. Kasi sasabihin nila, hindi mo naman pwedeng ibenta yan. Pwede mo lang ipaupa. Kaya uuwi na, iiyak-iyak na hindi pa rin nasolve yung kahirapan ng mga katutubo. Isa sa mga sinasabi sa Section 57 ng IPRA Law, ang mga katutubo ay may pangunahing karapatan para i-harvest ang natural resource. What can you harvest as a natural resource? Sa mga libo-libong hektarya na ang dami-daming punong kahoy. Ang dami-daming punong kahoy, nagkatandaan na pagka bumagyo lang ng konti, natutumba kasi matanda na. Ang matandang punong kahoy dapat hina-harvest. Hindi natin pababayaan na matutumba na lang kasi marupok na. Kasi ang matandang kahoy, hindi na pwedeng gawing furniture. Wala na, abo ang makikita. Kaya bago maging abo ang punong kahoy, sabi ng batas, you have the right to harvest it, make it into lumber, and then sell it, and then as long as you replace what you have cut with tree planting again. And what is the best plant that can be planted when we cut down mature trees? Bamboo, kawayan. Ang kawayan, 5 years lang. Kikita na tayo ng napakaraming dolyares, milyon-milyon na tinatawag na carbon credits. Siyempre, hindi nyo pa masyado naririnig kung ano yung carbon credits. Pero yan ang reward na binibigay ng United Nations sa mga bansang nagtatanim ng napakaraming kawayan, katulad ng China. Ang China kumikita ng $3 billion every year. Bakit? Kasi 2 million hectares of their land is planted to bamboo. Ang bamboo, malakas makahigop ng carbon dioxide, pinakamalakas rin bumuga ng oxygen. Kaya yan ang gusto ng United Nations, mga industrialized countries, para panlaban sa climate change. Pero sana, kung mapapangunahan ng Pinoy Ako Party List, yung bill na yan, we will even require all people. We are 102 million. Magtanim lang ho tayo ng tig-5 bamboo. Pumunta ho kayo sa bahay ko, nagtanim po ako ng 50 na bamboo. Kaya pag tinitingnan ng bahay ko sa Blue Ridge, parang akala mo, forest.